lahat ng mga kababaihan dyan, kung alam nyo nananakit ang boyfriend nyo, partner nyo, asawa nyo, iwan nyo na. Know your worth. Huwag kayong magpakatanga. Huwag kayong maniniwala sa love is blind. Dahil baka hindi nyo alam, yung partner nyo, yung boyfriend nyo, yung asawa nyo, siya ang magdadala sa inyo patungo sa gate ni San Pedro. Kaya kung nananakit ito at inulit-ulit, kung isang beses ka sinaktan tapos inulit-ulit, ay yung mga ganyang klaseng lalaki, iniiwan yan. Marami pang partner, marami pang tao sa mundo, marami pang lalaki sa mundo. Huwag magpakatanga at maging martir. At higit sa lahat, huwag kayong nagger. Huwag kayong parinig ng parinig sa ex ng boyfriend ninyo o asawa ninyo. Dahil hindi yun maganda. Yung nagpaparinig kayo sa mga ex. So mga usapang viral naman tayo. So ngayon, viral ngayon si Jelly Aw pagkatapos siyang bugbugin ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. So naganap ang pangbubugbog bisperas ng Valentine's Day. Matatandaan na si Jam at Jelly ay bago-bago pa lang silang na-engage, kung saan 4 months pa lang silang nagdi-date o naging magkasintahan bago nag-propose si Jam Ignacio at bago nga mangyari ang insidente ng pambubugbog. So ayon nga sa kapatid ni Jelly Aw na si Joe Aw, bigla na lang daw pinagsasapak at binugbog ni Jam Ignacio si Jelly. So bago nangyari ang insidenteng yun is nagtatalo sila. Meron silang pinag-aawayan na isang kaibigan kung saan kinuha daw ng lalaki ang cellphone ni Jelly. Pagkatapos ay nakita ito ni Jam. So siguro may nabasa si Jam at biglang kinaladkad niya ito sa kotse at doon na nangyari ang malagim-lagim na insidente kung saan putok ang muka ni Jelly Aw. So doon niya pinagbubugbog ni Jam Ignacio si Jelly Aw sa sobrang inis niya at frustration. Sa sobrang selos, doon siya sumabog. Nilockdown niya ang pinto at kinuha ang cellphone ni Jelly. At nung nasa RFID na sila at nagkaroon ng problema, nakahingi ng tulong si Jelly Aw sa dealer. Humingi siya ng tulong at sumigaw at agad siyang nasakluluhan, samantalang si Jam Ignacio ay tumakas. So hanggang ngayon pinaghahanap pa ng mga pulis ng NBI si Jam Ignacio. Para sa kaalaman ng lahat, si Jam Ignacio ay dating boyfriend ni Carla Estrada na nanay ni Daniel Padilla. May mga lubalabas sa chika-chika na si Jam Ignacio ay pinirahan lamang si Carla. Ginawa niya itong sugar mommy. At ito namang si Jelly Aw. So si Jam Ignacio ay iniwan si Carla Estrada para kay Jelly Aw. So 4 months pa lamang silang nagdi-date ay nagpropose na si Jam. Dahil sobrang in love daw siya kay Jelly, kung saan masayang ibinahagi ni Jelly Aw ang nangyaring engagement sa kanila ni Jam Ignacio sa kanyang IG account, kung saan nagpapasalamat siya sa mga kaibigan at tumanggap sa kanila ni Jam. Na sa umpisa pa lang ay ayaw nila kay Jam dahil nga sa issue nito kay Carla Estrada. Subalit di nagtagal ay tinanggap nila ang lalaki at nag-propose na nga ito si Jam Ignacio. Ibinahagi din ni Jelly na siya ang pinili ni Jam kontra kay Carla Estrada. So madalas magpasaring itong si Jelly Aw sa ex-girlfriend ni Jam Ignacio na si Carla Estrada. So bago nangyari ang insidente, nagpasaring pa ito. Nag-post ito sa kanyang IG account habang nagninil polish silang dalawa kasama ang fiancé nitong si Jam. At marami ang nakapansin nito na netizens. Kaya nga marami nagsasabi na karma is digital. Dahil ayon sa iba, ang iba naawa, ang iba pinagtawanan ang nangyari sa dalawa. So guys, hati ang mga netizens ngayon, hati ang reaksyon sa social media sa nangyari sa DJ at content creator na si Jelly Aw. Ang iba naawa, ang iba naiinis, ang iba natutuwa. Natutuwa dahil sabi nila karma is digital. Dahil sa palagi paulit-ulit itong pagpaparinig niya kay Carla Estrada na ex na, kung saan sinasabi niya siya ang pinili, siyang pakakasalan, siya ang mahal na mahal ni Jam. So kita mo nangyari. So marami natutuwa, sabi nila, ang karma di magsaba o ang gaba di magsaba. Parang yun ang nangyari. Meron din naman naiinis sa lalaki dahil kahit ano pa daw ang kasalanan ng babae nagawa ng babae, kung meron man, na nakapagsilakbo ng pananakit, na nagindahan ng pananakit, pambubugbog, ay walang karapatan si Jam Ignacio na saktan ang babae, ang kanyang fiancé. Merong nagagalit
Dahil ganun pa rin, wala namang karapatan ang sinong lalaki na manakit ng babae. Dahil ano na lang ang lakas ng mga babae, kukunti lang ang mga yan, ang alam lang nila magbunganga. Pero yung pananakit, hindi nila kayang makapatay yung force nila or lakas ng mga babae is konti lang kumpara sa mga lalaki. So walang sinumang kahit sinong lalaki ang may karapatan na mang-abuso ng bawat o kahit sino mang babae. So yun, ang iba nagalit kay Jam Ignacio dahil kaya lamang daw nito ay babae. So ginawang pananakit nga kay Jelly. Kahit ano pa ang kasalanan daw ni Jelly, hindi dapat niya ito pinagbuhatan ng kamay, which is true. Dahil walang karapatan ang sinumang lalaki na manakit ng babae. Lahat ng mga kababaihan dyan, kung alam nyo nananakit ang boyfriend nyo, partner nyo, asawa nyo, iwan nyo na. Know your worth. Huwag kayong magpakatanga. Huwag kayong maniniwala sa love is blind. Dahil baka hindi nyo alam, yung partner nyo, yung boyfriend nyo, yung asawa nyo, siya ang magdadala sa inyo patungo sa gate ni San Pedro. Kaya kung nananakit ito at inulit-ulit, kung isang beses ka sinaktan tapos inulit-ulit, ay yung mga ganyang klaseng lalaki iniiwan yan. Marami pang partner, marami pang tao sa mundo, marami pang lalaki sa mundo. Huwag magpakatanga at maging martir. At higit sa lahat, huwag kayong nagger. Huwag kayong parinig ng parinig sa ex ng boyfriend ninyo o asawa ninyo. Dahil hindi yun maganda. Yung nagpaparinig kayo sa mga ex. Pag ex na kasi kalimutan nyo na yun. Dahil ang mahalaga yung present, hindi yung past ng tao. Ayokong i-judge si Jilliao. Ayokong matuwa sa nangyari sa kanya at the same time, ayoko ring maawa sa kanya. Dahil yung ginagawa kasi niya is lagi siyang nagpaparinig kay Carla Estrada. Na siya yung pinili, siya yung pakakasalan, siya yung mahal na mahal ni Jam. Para sa kaalaman na lahat, too much love will kill you. Yun ang nangyari sa kanya. Nangyari sa kanya, too much love almost kill her. Sa sobrang pagmamahal siguro ni Jam Ignacio, nadadala na ng sobrang selos. Siguro meron siyang nalaman kaya napagbuhatan niya ito ng kamay ng malala. Kasi hindi naman magagalit ng bonggang-bongga ang isang lalaki kung walang talagang exact na dahilan. Pwera lang kung ito ay isang addict, isa itong lasenggo. Pero kung nasa tamang pag-iisip ang isang lalaki, hindi ito mananakit na sobra-sobra sa isang babae kung simpleng selos lang yon. Kung simpleng pag-aaway lang yon. I guess meron siyang nalaman doon sa cellphone, kaya nga sinabi kinuha ang cellphone. Doon sa cellphone, kaya ganun na lang ang naging reaction ni Jam Ignacio. And girls, bago kayo magpakasal sa isang tao, kilalanin nyo muna. Huwag nyo unahin yung kilig-kilig na yan dahil kukupas din yan. Alamin nyo muna kung ano ang pagkatao nito, ang background nito. Baka mamaya, mabigat pala ang kamay. Gagawin lang kayong punching bag. Hindi pa nga kayo kasal, nagkakaroon ka na ng salamin araw-araw. Binibigyan ka na niya ng sunglass araw-araw. So, huwag masyadong kilig-kilig. Kilalanin nyo muna yung lalaki. Kung merong mga napapansin kayong red flag, mag-usap kayo. Ngayon, kung nananakit pala siya, alam nyo na know your worth. Huwag na huwag kayong magsisettle for less. Huwag kayong magsisettle na gagawin lang kayong punching bag. Dahil mahal nyo siya, hindi nyo kayang hiwalayan. Mahalin nyo ang sarili nyo, huwag lang yung tao. Unahin mo ang sarili mo. Kung nananakit siya, Diyos ko, ilayo mo ang sarili mo. Dahil baka yun pa ang magatid sa iyo sa gate ni San Pedro.